Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning biyernes kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamo Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako naman po ulit si Tita Doris. Miss Doris, biyernes na. Excited. Excited mag-weekend. Ayun, naman ako medyo nervyos mag-weekend. Kasi may mga Meron akong dalawang activities. araw na magkasunod na aktibidades. Tama. Oo nga. At alam ko ang aking mga weaknesses. Yan. Yung mga, Tinatanggap ko. yung mga listahan. Sabi sa'yo, yung 40 listahan na yun. Oo nga eh. Ako rin eh. Alam ko kung... Giving up of, Alam ko sino ako doon at ano yung akin doon eh. Pero naalala ko tuloy si Brother RJ kahapon. Brother RJ, if you're on the road and listening, I will assure you, aliwaya ko itang hapalya. Parang yun yung kanyang, yun yung hugot niya eh. Huwag maging bitter! Ayan. Oh. Pero at least, acceptance lang na weaknesses. I think pwede na. Pwede na yun. Good for Wag na lang muna isa-isahin kasi baka maubos ang oras ng ng kwentuhang Katoliko. Yan. Oo nga. Pero yun, inumpisahan na yung yung mga virtues. Yung mga virtues natin na dapat gagambulan. Dapat, ano yung ginagambulan sa Tagalog? Ang galing ko sa Binubungkal. Kapampangan eh. Yung binubungkal. Yung dapat, the virtues that we're supposed to be nurturing, Yan. especially during Lent. Dapat atintamong virtues antikareni. Sana, ano din yan eh, wish din natin and we pray for them also. Yes. These are the virtues of the Blessed Virgin Mary. Yung sinasabi natin kahapon, at ano yan kasi, yung mga virtues na to, hindi pwedeng hindi natin pasadahan. Kasi pag di natin pinasadahan ito, parang ang lungkot din ng buhay. Yes. Oo, Puro ma'am. bitterness. Yes, oo. At yun nga, parang, yan. Kaya nga po sabi ko po kay Brother RJ kahapon, parang antinde because it's not just charity, humility, or mortification, pero may mga dagdag pa eh. No? Parang it should be an ardent charity, profound humility, universal mortification. Talaga may dagdag eh. Kasi nga si Maria yon. Diba? So parang kung tayo na trying hard, ako ang term ko, Ma'am Karen, habang ako'y nagsuserve, no, from the start, hindi naman copycat, no, but it's trying hard. Trying hard copycat. Hindi na yan alam ng mga kabataan ngayon, pero you're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Yeah. Pero hindi ganun. Tayo talaga, we really have to try hard. Yes. Kailangan subukan tamo talagang gawan ini. Kailangan pakyapusan tayo talaga. Mo pakyapusan apusan, ang popang kailangan agawan tamo inganggang agyu tamo bang kaniting dening birtud na ning kay katamong Indong Birhen Maria. Agyama ka na, no? Kahit madampisan lang tayo, no? Yes, ma'am. Kasi pag hindi, yun nga, yun, bitter. Brother RJ, magiging bitter kapag hindi natin sinunod tong mga to. Anyway, so kahapon, konting review. Miss Doris, mayari tayo na kayatang ardent charity. We let God be the driving force behind every decision. So, Kaya ganaganang gagawan tamo, sana ing Diyos yung atsuking gulot na, naku, parang ano pala to, no? Kasi review din naman. Napareflect tuloy ako. Pwedeng kabaligtaran pala ng ardent charity, yung may mga selfish motives. Yes. 'Di ba? Yung kunyari ginagawa mo yung mabuti, ay magsilbi ko king pisamban. Pero yung motivation mo pala para maging sikat ko. Tama. Para I feel good about myself because akakitda ko at syuko king pisamban. Siguro pag bata, no, nung anak ka pa mong, yung mga komi, yung mga little boys and little girls,
medyo acceptable pa yun. Yes, oo. Kasi, at saka talagang kaya sila nilagay ng mga mommies nila doon eh. Mhm. Para parang kitang-kita yun ma-develop sa kanila. Oo, diba? yung So, confidence. Parang, oo, yun. Kaya parang pagdating nila sa bahay, oy, mommy. Diba? So, Mag-serve ko, mami. proud sila na sabihin yung mga accomplishments nila para sa araw na yun. Oo, tsaka yung ano yan, yung para yung mga bata, kunyari, kasi di may iwasan na nagkakamali ka rin in public eh. Yung, sige, kahit nagkakamali ka, you work or you continue. Grace under pressure. May naalala tuloy ako na altar server. Kaya pala ayaw niyang mag-serve na. Bata pa to eh, nung little boy pa siya. Ngayon, malaki na. Kaya pala ayaw na niyang mag-serve kasi may isang morning mass na napakaaga. Siya daw yung pinag-serve ng Knights Commander nila. Eh, inaantok pa. May nabagsak. Parang yung pattern niya. hindi naman disastrous eh. Pero syempre nasa altar, 'di ba? Yung kumalanche, syempre may ano 'yun, may sound. Maingay yun. May ingay At yun. talagang titingnan, hahanapin kung nasaan ba yung maingay na yun. At Hindi, nasa altar talaga. Ay, Nakita sa ng bulaga, lahat. talagang, Tapos tinanong ko, bakit? Pinagalitan ka ba ni Father? Hali po. Nanong milyaryo tayo nakabisang mag-serve. Kasi poto pong lalawenda ko ding tao. Na ako pumikimot. Ay, na-frozen si little boy. So sabi ko, pinagalitan ka ba ni Sir ng Knights Commander? Ani po. Sinabi na mo po ka ako. Careful next time. Ganun naman talaga. Hindi mo naman, alangan namang ibibitin mo ng patiwarik yung bata, no? Kahit nga daw si Father, sinabihan lang siya ng, okay, next time, you hold it better, o talnan meng masalese, makanyan. Hey, yung bata, talagang siya yung mortified. yes. Yun yung number 3 natin. Kaya lang yung mortification niya, hindi self-mortification. Hindi rin universal mortification. Basta na-mortify lang. Yes, Pero yun nga yung dinidevelop ng mga mommies at daddies, di ba? Yung kahit nagkamali ka in public, you just accept it and move forward, move on. Kaya yun yung isang reason. Kaya lang, pagbata yun. Pagbata, acceptable yung I want to serve because I like it when people look at me. And yung ganon, di ba? Kaya lang pag 45 years old ka na, okay, o kahit 20 lang, tapos ganon pa rin yung motivation mo to serve. Para sikat ako. Medyo delikado. Are you 6 years old, my dear? Ganon yung Anyway, so yun, pasada. Konting pasada lang. Ma'am, pero parang gusto kong pasadahan mo din yung profound humility Sige. ni Mama Mary. Kasi yung naalala ko, ma'am, no? Kasi, di ba, nagkwentuhan tayo kahapon, tapos ayun nga ngayon lang, no? Parang yung humility di ba? Parang nung annunciation. Diba? Yes. I'm just an handmaid of the Lord. Di ba? Yung ganyan, no? Tapos kung mapapansin natin doon sa kwento ng mga, I think nasa Holy Rosary talaga yon, di ba? Yung una, nung nawala si Jesus. Di ba? Yung parang medyo sinabi sa kanya ni Jesus na, ba't mo ko hinahanap andun ako sa bahay ng tatay ko. Di ba? So parang, humble enough, I'm sure si Mama Mary, ano lang yun tahimik lang yun. Di ba? Parang, anak lang kita. But, walang ganon, no? Pagkatapos sa niya, yung, I think, ang pangalawa nito ay yun niya, wedding at Cana. Di ba? Inutusan niya ang kanyang anak at sinabi ng anak sumagot niya. naman ng anak. Anong sagot, ma'am? Hindi Hindi maganda. pa to oras Di ba? Parang babae. Hindi yes, ma'am. Yes, oo. Yes, diba? mommy. Hindi ganun yung sagot Yes, oo. Bakit ba? Kulang na lang. Ano ba? Bakit ba hindi pa oras? Inuutusan mo na ako ng gawin yun. Gagagad ka, ma. Oo, di ba? Pero humility yun di ba? Tapos Tama, yung isa tama. pa, yung parang, may naghahanap po sa inyo sa labas. Yung pong nanay nyo at mga kapatid nyo. Di ba? Pagkatapos, di ba, ang sagot na naman ni Jesus, paano? Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga sumusunod. Dahil yung ganyan, no? So parang, again, humility of Mama Mary was tested. No? We're tested during this situation. So, at I don't think magiging immaculate conception siya kung, or makokoronahan siya, di ba? Kung may mga sablay or meron siyang
lumabag sa humility yung kanyang doon sa mga pangyayari na yon. Kasi parang, madidinay mo ba? Ako talaga yung nanay mo eh. Oo. Walang gano'n. Tama. So, yan, mahirap. Ay, para sa ating listeners, para po ka rin kayong questions, comments, or ating kayong buringi kwento, abayan nyo na kayo man po, text nila po kananing numbers, tamo. Ayan, 0918-351-8282 for Smart. Para naman po sa Globe, it's 0915-954-1303. At para sa mga Sun subscribers, 0923-231-4124. Text nila po rin kayong messages, kay ba't da rin yung inkantang. Awiting, This Time With You.
Kenny tamo pa mo rin po king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kaya katamong Archdiocesan Radio Station. Pipagkwentuhan tala pa mo rin po ngayon aldo nga rin ni Deni nga pulong bertud ning kaya katamong Indong Birhen Maria at Miss Doors. Ayan, o di pasada. From yesterday, Ardent Charity, yung letting love o letting God be the driving force. Ala na nga diwa nga tsoking gulot na ning gagawan mo nung adiwa yung lugod na ning ginu. O lugod mo para king ginu. Profound humility. Paano ba to? Yung sabi nga natin, kailangan talagang ibababa mo yung sarili mo. Pero hindi yung kahapon ha, hambol-hambog na. Oh, hindi. Nakalimutan na nila yon. Ay, may mga nagte-text kagabi sa akin. Ang ganda raw. Tuwang-tuwa daw sila. Tawang-tawa sila kay Brother RJ. Yung gusto daw nila yung kanyang hambol-hambog. Hambol-hambola. Hambol-hambola. Tapos sinunod akong hambog. Ito, universal mortification, yung pangatlo. Ibig sabihin, you seek to lay down your life and your will at every moment. Not just for anybody, ha? For the love of God. Yes. For God alone. Kasi may ano yan, may extreme side kasi yan eh. Yung may pagka-dependent o co-dependent. Psychological issue naman yan. Yung walang kasarinlan. Yung nung bata ka, sumusunod ka sa magulang mo. Later on sa boyfriend o girlfriend. Tapos sa asawa. Tapos sa mga anak. Tapos at the end of your life, at 60, doon mo maiisip, sino ako? Ay, problema. Malaking problema yun kasi hindi mo na-discover kung sino ka kasi wala kang ginawa, kundi sumunod. No self-identity. Yeah. Pero hindi yon. Aliwaya po ini nga man tamong profound humility ni. Profound humility here means gyasa kang mag-discern. Balo mong pakibaluan nung nano talaga yung burina ning Ginoo. Mo kabud adyang nino namong sumabi pamintuan mo. Yan yung profound humility. Nothing more and nothing less. Only for God. Pangatlo, universal mortification. Ay, yun pala yung sorry, nagkahalo. Yung profound humility, yung alam mo, yung lahat para sa Diyos. Yung universal mortification, kasi kadugtong ng profound humility, alam mo rin, you're not afraid of discomfort. Yes, ma'am. You're not afraid of being persecuted. You're not afraid of being uncomfortable. Balo mo, agyang makanyan mo, agyang nanong kasakitan, agyo mo, bang kanita para kay katamong Ginoo, agawa mo yung burina. Tsaka ano yan eh, kasi kung manonood tayo, di ba, Miss Doris, yung mga The Mission, yung mga movies ng mga missionaries, ng mga santo, alam mo naman kapag may gusto silang puntahan, may gusto silang gawin, hindi naman madali yan eh. It's not a smooth path. Pero kapag tumigil, istuntinok ng laki ng gagawan da ngayon ni, istuntinok ng lauling atin, medyo masakit bagyang dalan. Kunyari, mainit. Naku, pagkainit-init, papunta dun sa isang lugar. Ay, kanina ako mo kay lalam tanaman. Makanano kang miras kitang pupuntalan mo. Oh, ma'am. Tsaka yun nga, ma'am, kahit hindi naman yung movie lang ng mission. I mean, our missionaries. Diba? Yes, yes. Part talaga sila dito sa universal mortification. Sige lang, di ba? Hindi na baling mahirapan sila. Basta yung ginagawa nila ay para kay Apong Ginoo. Yes, ayan. Tapos yung mental prayer, yung sabi ni Brother RJ kahapon, always being aware of God's presence. Silence. Tapos may nag-text pa nga, di ba? Paano yung pag nakatulog ka habang ikaw ay nag-mental prayer? Oo, no? Kasi nakakatulog dahil nakahiga. Pero sabi naman ni Brother RJ, at totoo naman yun, I can prove that. Kung minsan kailangan mo talagang magpahinga. Ito, medyo sariling kwento ko na to. There was one retreat that I went to. Kasi ano yan eh, 5-day retreat, mga ganun, na silent. Yung first day, kasi kagagaling mo sa trabaho. Kung minsan, ano yan, yung mga Miyerkules Santo ng hapon, yung gabi. Pagod na pagod ka, galing ka sa magulong mundo eh. Nako, yung session 1, tinulugan ko. Parang hanggang kinabukasan na Huwebes Santo, tulog yata ako.
Pero hindi ako Sorry, nahiya. mama. Sorry, mama, nakaka-relate ako. Pero ako naman, hindi naman yung talaga nag-overnight. Pero yun yung mga ganon nga. Nagre-retreat ka. Nakatulog na ka pala dun. Oo. Sineryoso, may pagkakatulog pala dun sa loob ng ano. Pero yun yung questions kahapon, tsaka yung sagot din ni Brother RJ. Oo. Nagkataon, nung nangyari yun sa akin, matanda na. I mean, may proper orientation na ako sa prayer tsaka retreats. Pero sa tingin ko, kung nangyari yun sa akin nung mas bata-bata ako, yung teenage years, early 20s siguro na guilty ako. Yung, dapat nagre-retreat ako, bakit ako natulog? Hindi. Kasi yung sabi nga ng mga retreat directors, if you have to rest, sleep. Rest. If you have to skip a session, kasi may sessions yan nagbibigay ng points from scripture, points from the lives of saints, yung kung ano yung dapat na pag-meditatean. Okay lang daw. Matulog ka. Kasi yung kaluluwa mo, humihingi din ng Yes. pahinga pag ganyan. At Pero, saka, ma'am, sigurado, ma'am, nung nagising ka, refresh. yes, Oo. oo. Pero, ito, kailangan, you have to make a distinction kung ano yung kailangan, yung kapayapaan na kailangan ng kaladwa at ng katawan at sa katamaran. Oh, yes. So, another ano yan. Iba another yun, topic iba yan. yun. Another topic Okay, yun. wag muna So, natin- iba yun, hindi iba muna yun. natin Oo, pag-uusapan. tama. Kasi papadiscuss ko sana ulit sa'yo. Sa susunod Sa naman susunod, yan. Yeah. parang isang Okay. episode yan. Yes. Ayan, number Ma'am, 5. nasa review lang pala. Ma'am, ang lagay na yun. Nasa review pa lang pala tayo. Review pa lang tayo Okay. yan. Kasi tawanan tayo ng tawanan kahapon. Okay. Miss ko tuloy yung katawanan natin. Oo nga. Number 5, following God's call without counting the cost. Ano to? Obedience. Yung deep obedience o yung profound obedience din yung ano dyan Kung may profound humility, may profound obedience. Although dati yung tawag dyan, di ba? Blind obedience. Pero ngayon kasi, pag sinabi mong blind obedience, medyo hindi maganda yung dating. Ang pilosopo na tao ngayon. O, pilosopo ng mga tao ngayon. Tatakpan Pero lang mata nila. blind obedience means, sige, Miss Doris. Oh, ma'am, ikaw bang sample ka dito Hindi. Sige, ma'am, siguro pinakamalapit. Yung tumatanggap ng vow of obedience. Yung mga madre, pare. Yes, di ba? So, parang hindi yung comfort nila, di ba? Kung hindi yung kung nasaan sila, pero yung dahil ito yung tingin na ito ang sinabi ng Diyos, gagawin nila, di ba? So, sabihin naman ng listener, paano malalaman na yun ang sinasabi ng Diyos, di ba? Pero I think, dun sa vow of obedience kasi ng mga religious, hindi mo na kasi kailangan na-explain yun Kasi I'm sure nakakakwentuhan natin sila na parang kahit na gusto nila magstay kunwari sa parokya. Ay, tama yan. Diba? Oo. Kahit na gusto nila doon sa kinalalagyan Sa nila isang ngayon. assignment. Yes, oo. Pag sinabi ng boss, which is kung sa ating mga pare, si Archbishop. Oo. Kung sa mga religious, yung superior. Yes, diba? Lipat ka ngayon doon. And that is following the call of God. Diba? Yes. Yun. Tapos, ayun naman, sa amin, no? Sa amin kasi, meron kaming mga standing instructions. So, obedience sa amin yung, of course, kung ano yung binigay na assignment sa'yo, kailangan yun yung i-obey mo. Kasi parang, kunwari, ayoko na nakikipag-usap sa crowd, yung para akong born again. Di ba? Ay, oo. May mga ganun Di talaga. ba? Yung ganun So, sa mga malls, di ba? Pero, dahil yun yung inassign sa akin, part ng aming apostolate work, obedience will exist kapag ginawa ko yun with a heart like, of course, Like kasama Mary's. ni Maria, no? Tama. Na parang, hindi ako nakasibangot habang nakikipag-usap, no? But of course, before kasi the apostolate work, magdadasal ka naman so saka ka bibigyan, no? But yun nga, obedience is following what was instructed kahit na then ayaw mo. Diba? So parang kahit na malayo-layo yung lalakarin mo, sige, fine. And yun nga, kaya kita ginawang example. Sabi ko, ma'am, ikaw to Isa ka dito Tapos ano sagot mo? Hindi. Kasi ma'am, ba't ka nandito? Nagsiserve. Hindi. May magre-reklamo. Sasabihin ni Among Chin. Hindi. Talaga baka mag-text o tumawag pa? Yapin maminto ka ako yan Uy, pero alam ko, ma'am, sasabihin ni Among Jean, tama ka dyan, Doris. Isa si Karen dyan. Pwede mong gawing example si Karen dyan sa obedience.
Yan. Sabihin niya Without yung iba, counting the cost. di nga ni papamintuan na lang. Hakwali na ako. Among ginisda na kayo, Kenny. Mga magkakabukuhan kaming dalawa dyan pag ganyan. Sige. So, yun yung isa, obedience. Paano pag kunyari yung mga laiko Mhm. na wala namang kinabibilangang organization or yun nga. So, pwede bang obedience yung kapag na-discern mo ng maayos kung anong gusto ng Diyos? Actually, naiisip ko dyan si si Jonah. Mhm. Yes, ma'am. Opo, si Jonah. At saka, ma'am, sumunod ka nga lang dun sa 10 utos ng Diyos. Pasok ka dito sa obedience. Tama. So, diba? Yes. Kasi parang, di ba? Ayun, ang dami nun eh. 10 nga kasi yun di ba? Pero, ayun nga, siguradong may tatamaan ka doon na supposed to be, may mawawala sa'yo di ba? May mawawala sa'yo. Pero yun nga, dahil you want to follow God, okay na lang yun. Something has to give. Yes. Yun nga yung sinasabi. Ay, may mga kwentong ganyan. Yung mga, kasi di ba may mga kaibigan ako na naging pare. May mga nagmi-mission naman, mga laiko, pero mga volunteers, may mga kanya-kanyang mission. Kung minsan daw, you really have to choose. Naku, may isa pa. Dating government official. Ay, mataas yung level niya. May mga bata, I mean, he has sons kasi na maliliit. Gusto niya na sana hindi siya laging nawawala. Kasi sabi niya, precious yung mga oras na 2, 3, 4, 5 years old yung mga anak. Gusto ko, kasama ko, habang lumalaki, nakikita ko yung when they took their first step, their first ganito, first ganyan. At that time, hindi pwede. Lagi siyang wala. Kung siniseryoso mo kasi yung buhay mo as a government official, honestly, para ka ring madre o pare. Pwede. Kasi Ganun. ang dami niyong Oo. sinaserve. Oo, ganun talaga yun. Yung mga boss ko dati, nakikita ko hindi nakaplanong pupunta dito pag kailangan pumunta. Walang Sabado at Linggo pag ganyan. Walang weekend, walang holiday, walang hating gabi. Pupunta at pupunta ka. So, nag-aano siya, medyo nagdadalamhati kasi nga lumalaking maanak. Tapos nung kinukwento niya, kahit masama daw sa loob niya kung minsan, he has to do it. He has to go kasi sabi niya, ba't ko pa ginagawa to? Kaya ako nga ginagawa to para ang kinabukasan ng mga anak ko ay mas maganda. Meaning, kasi ano siya, sa DepEd siya dati. Hindi man kunwari magpa-public school yung mga anak niya, pero kung yung resulta ng public education ay mas dakalareng may garal, mas masanting la kalidad ning pag-aralan da, it contributes to society, di ba? Mas maayos yung lipunan. Yung quality of life ng mga tao, mas maayos. So, gusto niya yung ganon. So, sabi niya, sige mga anak, itong sakripisyo na ginagawa ko para sa inyo. So, may ganon na, kaya yung sabi mo, something has to give. Ayun, medyo sacrifice yung quality time with the family. Medyo, hindi mo naman pwedeng sabihin napapabayaan, di ba? Pero, nagkukulangan ng oras para sa pamilya for a higher calling. Hindi naman siya naglalakwat siya eh. Hindi naman para hindi naman sobra-sobra yung pera na may ganun kasi eh. So, may mga ganyang circumstances naman. At ngayon, okay na siya kasi he has another job. Tapos, hindi naman daw siya nagsisisi na pinasok niya yon yung dati niyang trabaho. Okay. Diba? Tapos, Obedience. Obedience. Naalala ko, minsan, hindi naman kailangan, parang, kahit nga utos pa lang ng magulang. Practice na yan no, ma'am? Practice Kasi yan. naalala ko, ma'am, no, nung nandun ako sa dati kong kinaroroonan, no, doon sa, wala ako pa sa Pampanga noon. Meron kaming mga batang kasama, no. Yun yung tinatawag namin ng mga junior legionaries. So, attention ang meeting, no. Tapos nagkwento siya. Sabi niya ganyan, sis, inutusan po kasi ako ng nanay ko. Sabi niya sa akin, anak, puntahan mo yung pumunta ka dun sa barangay. Kasi yung kapitbahay natin, nag-aaway yung mag-asawa. Ganyan, no?
Tapos, bilisan mo. Yan, ganyan. So, syempre, si anak na dalaginding, no? 14 years old pa lang siya noon, takbo siya. Sa pagtakbo niyang ganyan, dahil gusto niyang sundin ang kanyang nanay. magulang, di ba? Dahil concerned sila sa kapitbahay, katatakbo niya, nahulog siya. Basta medyo may tinamaan sa kanyang, sa katawan niya, nahulog yata siya sa kanal, no? Sa pagmamadali niya, no? But, ayun nga, so, ang result, of course, no, naging maayos yung mag-asawa, no? Kasi nagawa niya yung inuutos sa kanya ng nanay niya, no? See? And kinukwento niya to sa akin kasi ang sabi niya sa akin, "Sister, bakit ganun, no? Pagka sumusunod ka, kailangan ba talagang masaktan ka?" Minsan. Ay, Diba? madalas. I mean, coming from a bata, 'di ba? Na ganun ang tanong. Tapos ang tanong ko na lang sa kanya noon, "Nung nahulog ka ba? Napilayan ka?" Hindi po, parang wala lang po. Para lang ho akong, parang may sumalo sa akin or something, diba? no? So sabi ko, yun nga, yung sinasabi niyo po kanina na you have to share, you have to give, di ba? So she gave time, di ba? Dahil dun sa obedience, pero aalagaan ka ng Diyos no? Oo Because naman. ang ginawa mo ay yung kagustuhan niya, Oo naman. di ba? So practice sa mga bata, sumunod ka muna sa magulang no? Tapos habang lumalaki ka, ayan, medyo lalalim na talaga yung calling. Yes, that's right. At yan, papunta tayo dyan. Divine wisdom. Ayan, naku. Diyan mo malalaman. Kasi, what is divine wisdom? You beg for God's Spirit to guide you. Oo. So, hindi yan basta dumarating lang sa'yo, man. Hindi, no? Pinagtatrabahuhan, Oo. pinagdarasalan yan, no? And you have to experience many things before you get this. And divine wisdom, again, there's a difference. At niya pong pamiyaliwang ining wisdom kabiasnan, ketang knowledge. Yan. Knowledge, Yes, balu. Magkaiba yun. Kebaluan, ang popang kabiasnan. Balu, wisdom. Dakal kabalo, may garal ka, may Knowledge. knowledge. Yun yung knowledge. Mapamasa ka. O, head level. Ay, alam ko yung Antarctica, isang isang continent yun. Alam ko, balo ko, ing meto nga ayop, susulapoy, batrasya, papunta king. Yung mga ganun, knowledge That's trivia. knowledge. Oo. Pwede kang dakal balong makanyan, pero ala ka pamuring kabiasnan. Yes. Wala kang wisdom. Ma'am, sabi nila, Mm. yun daw puting buhok. Pwede ba daw ba sign ng wisdom yun? Sino ba yung maraming puting buhok? Pwede, siguro, kasi Supposed wisdom to be. comes with age. Yan, yun yung gusto ko madinig sa'yo, di ba? Oo. Pwede kung tamang pag-age. Oo naman. Kasi may mga tumatandang paurong. Hindi, pero yun nga kasi kung marunong kang mag-discern from the beginning, or if you were formed properly at tuturuan ka ng proper discernment, simulan yan sa bahay, di ba? Laging topic of conversation yan Sa bahay, sa paaralan, sa simbahan, at work. Ay, maganda yung formation mo. Yung sa Bible, meron yun no? Sino yung sa Bible lang medyo matindi yung wisdom? Aba, marami naman sila. Hindi ba? Yung parang medyo known na known doon. Si Solomon ba yun? Oo. The wisdom of Solomon. Oo. Kasi, marunong siyang mag-discern. Ayun. Ano ang kwento nun? Baka gustong marinig nung Alin, yung mga bata? listeners. Ay, yung batang muntik ng Yes, mapahamak ng oo. dahil sa mga... ano yan? Si Solomon, isang hari, di ba? Kay batatin po hindi natang kaya adwalang babaeng mi papate. Sabi na Nining Metong, anak ke po iniot, kukwanane, Nining Metong. Sabi na po Nining Metong, aliya po. Anak ke po yan. Parang ing Metong yata karela, kaya maten niyang anak. So, parang pusa, di ba? Okay. Pag namatay yung mga kuting, naghahanap ng ibang kuting. At kuminsan, nagnanakaw ng kuting ng ibang nanay cat. So, parang ganon yung nangyari. O, di patende. Sabi na ning hari, o sige, munta kayo kay niya na. Ilapit ya kay ning anak, at lawenta mo na anong dapat tamong gawan. Sige, uling pipapaten niya yung anak, bangka nita pante-pante, I will be fair. Pitnan niya yung anak. Para hati silang Hati dalawang sila. nanay, Oo. no? Okay. O di, yung isang nanay, humagulgol. Aliyo nepo, ibiyayo nepo kaya. Biyayo nepo kaya nga na kaya po papaten. O di yun. Kung titingnan mo, surface level,
pinamigay niya yung bata. Binigay na lang dun sa kung sino yung isang umaangkin. Pero, The yung wisdom ni Solomon doon, balo na kasi, nung ninoy mabisakit ang makanya na paralan, yung tunay indu, uling, kaluguraning anak na, alang indong makiburing matayang kayang anak. Yan, that's wisdom. Uy, wisdom. So, yung mga hindi literal, pag wisdom, nako, ngayon, puro literal eh. Yung pag nagbabasa ka, pag nanonood, o minsan, pati yung mga kausap mo, nagjo-joke ka, hindi nila makuha, kasimple ng joke. Kasi akala nila literal, di ba? O kaya gagamit ka ng figures of speech. Hindi pa rin makuha. Kasi, ay, ano ba? Anyway, para po ka rin kay katamong makiramdam, sundo tayo po yung pipagkwentuhan tamo, kay bat na po ni kay katamong break, aduang paganaka, ampo po yung kantang. Ayan, di matinag na pag-ibig. Kalimutan ko man ang kabutihan mo, mahumaling pa sa mapangakit na mundo. Mahirap talikuran, mahirap matakasan ang di matinag na pag-ibig mo, ang di matinag na pag-ibig mo. Akin mang mawari, landas ng buhay ko. Pilitin ko man ikubli ang sarili, hindi maunawaan ang pangangailangan sa di matinag na pag-ibig mo. Kalimutan ko man ang kabutihan mo, mahumaling pa sa mapangakit ng mundo. Mahirap talikuran, mahirap matakasan ang di matinag na pag-ibig mo, ang di matinag na pag-ibig mo. Ako'y inanyayang muling magbalik sa'yo. Iminulat sa mabuti, binuksan aking puso. Lumbay ay binawi, ako ay inakay sa di matinag na pag-ibig mo.
ang di matinag na pag-ibig mo. Kenny tamo pamurin king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Tuloy natin ang ating mga listahan. Naku, number 7. 7. Surpassing purity. Ano yung surpassing purity? Medyo mahirap na ngayon. May surpassing pa. Paano yun? Chastity ba ito? At saka, hindi lang chastity ng katawan kasi yan Oo. Kasi pwede naman kunwari, yung mga, maraming ganyan Oo. Never been, paano nga ba yun? Never been kissed, never been touched, etc. etc. Yan naman. Kaya lang may Mas karugtong bagay, yun. pero mas bagay sa'yo magsalita kasi ikaw ay dalagang Pilipina. May karugtong yun. Okay. Anong Sabi ng karugtong mga nun? kaibigan kong medyo may kalokohan. Mm. Ganyan nga yan. Never been kissed, never been touched, but totally damaged. Salbahe, di ba? Pero ibig sabihin, hindi lang yun doon. physical yung Yes. purity. Kunwari, ang linis-linis mo. Hindi ka nga nakikipag kung ano-anong, di ba? Kung ano-anong activities. Purity. Kaya lang, yung utak mo naman, ngek. Paano ka? Hindi rin naman pwede dito yung inosente. Paano magiging inosente yung kung ano yung iniisip? Inosente, ano yan kaluluwa, puso, kaluluwa, isip. So ano yan, yung do not think, again, parang yung ating listahan last week. Do not think ill of others. Give others the benefit of the doubt. Medyo, ay, Sumama na nako. talaga to, manggagaling talaga to sa puso, no? Sa puso Kasi nga, yan. sabi nga nila, hindi ito yung Hindi kinakain. Hindi, diba? hindi yung kung ano yung pumapasok sa iyong bibig. Oo, tama. Ang masama. So when you say surpassing purity, talaga nagsisimula yan sa loob. Yes. And whatever kasi is inside, nagmamanifest sa labas. Yes. Hindi ka, may kalinisan ng kaluluwa, may kalinisan ng puso, may kalinisan ng isip. Magmamanifest yan sa katawan. Siyempre, At saka the way you you deal with others, the way you speak, etc. Nako, bilisan natin ng konti. Oo nga, ma'am, kasi parang Tapusin natin yung listahan ngayon. Number 8. Sige. Number 8, angelic sweetness. Yan. Sweetness. Ay, hindi ako yan. Tinitingnan mo ako So, angelic sweetness. May joy and peace. Again, nagsisimula din yan sa loob. Yes. Yung sweetness, hindi yung maniit yung boses. Hindi ganon. Hindi sweetness yung, hello! Ay, yung Pa-cute yun. yung bigay ng bigay. Hindi rin naman yun ang sweet, Oh, hindi. diba? Hindi, ipambigay kasi ka baka lang. mamaya Oo. nanunuhol, kaya bigay ng Yes, bigay. oo. Joy and peace. Again, internal yan. Yes. Kahit wala kang binibigay, kahit wala kang kinakausap, pag nakita ka ng tao, mukha kang Matamis. matamis. Mukha kang sweet. Nako, Yan. may magrereklamo na naman sa atin pag ganyan. Ayan. Yung may tunay na ligaya. Yes. Oo. At saka hindi kasi siya namimili. Hindi Tsaka- yung sa'yo lang ako sweet. Ay, oo. Sa iba, hindi. Kasi magagamit kita. Yes. May pakinabang ako sa'yo. Yeah. Kaya yan, nakikipag-sweet-sweet sa mga taong may position, sa mga taong pwedeng utusan. Mapapansin mo yan Pero hindi, ito, hindi namimili Yes. kahit sino. Ayan. So, joy and peace, yan yung angelic sweetness. Pansin mo naman yan nagraradiate sa tao yun. Ayan, number 9. Lively faith. Paano yun? Tumatalon? Lively? So, hindi. Lively faith means buhay. Yes. Buhay na buhay yung kanilang pananampalataya. Yung kasalpantayanan da po, mo kabuda kakit keng lulublaking pisang manalangin la. Pupunta lang makipagnobena. Ali, pwera kitang talagang biyasa lang manalangin.
binubuhay. Yes. Yun nga, I think, ma'am, naging topic mo dati yung upgrading, di ba? So, hindi sila yung kampante na lang kung ano yung... Ayun nga, yung Diba? sabi natin, sus, den tiro da karela, manibat niya nga anak lang malati. Oreta mo ring agyudang pangadyan, hanggang aking metwala. Nako. Yun. Oh. Siguro sabi lang, daya, minadali tuloy nila yung 4, no? At number 10, Heroic patience. Ayan. Naku, may heroic virtues. Hero does not mean yung mga naghihiro-hiro. Yung nagbabaya-bayani. Hindi. Heroic means you trust God. May pananampalataya ka talaga. Na yung kung ano yung gusto ng Panginoon, yun yung mangyayari. At iyon ang ibig sabihin din nito, having more faith in His plans than your own. yan. So, God is much more powerful than you, me, everybody put all together. thy will be done. So trust Him. Yes. Actually, may isang libro Heroic Leadership. Heroic leadership is something that, napakaganda. Yung mga virtues siguro isang beses pwede nating pag-usapan. Pero, gayon pa man, miras na po king oras ning kay katamong pamamun. Pero, atin may panawagan kasi, Sige public service announcement. Calling the attention of the parents or relatives of an abandoned baby girl who was named Liana Helene Dizon Surla. She was left in front of the residential home of the spouses Surla at Block 3, Lot 6, Santo Domingo Village, San Isidro, City of San Fernando, Pampanga, on Feb 8, 2017 at around 11:30 p.m. Last month. So, February 8, 2017, atin lapong likwan ay anak, babae, Karin King Santo Domingo Village, San Isidro, San Fernando. Ngani, nung atin kayo pong information, nung ninong makibalo kay ning anak kay ni, o atin lang ikit, o any information, pakiyaw siya po, Miss Edna M. Di Marukot, of the City Social Welfare and Development Office of the City of San Fernando, Pampanga, at 045, or yun yung area code. Yes. Pero nung local, diretso Diretso lang. 435-0678. So, yun yung landline, no? 435-0678. Cellphone number 0926-838-6237. 0926-838-6237. Yan. So, that's the public service announcement. Yan. Miss Dors, ma'am. miras ta na naman kay oras ng Yes. pamamupos. Lakwan tala pa mo rin kay katamong kayabe, den kaluguran tamong makiramdam, at manalangin tamo. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig kalubong pa, mi katago na mi sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdagabelwan, di kilking kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ng pamanatili mo, karing karelang puso, ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ng pamikakatawan at kaladwa, at layon, ilaot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan ng kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karelang kay kang lugod at lunos. Yapag mingan kay kaiti, king lagyo ng Heso Kristong kay kaming ginu, magari kayabe mo at ting banale Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ng iba, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, ako po si Tita Doris na nagsasabing maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ng isang oras at magandang tanghali. Happy lunchtime pa rin po. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando,
Yapin po ini Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon aldo ngay ni. Ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, sa libutan, pangalan niyang angking simingning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat, umayot ihay